Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang matitirhan. Ngunit nananatili pa ring lugmok sa kahirapan ang maraming pamilyang Pilipino. Kanya-kanyang diskarte na lamang sila. May mga lulupasay na lamang sa kalsada. May mga nagtsatsaga sa kariton. May mga nagtatayo ng kanya-kanyang tirahan sa ibabaw ng ilog. At meron ding inangkin ang bahay na hindi para sa kanila. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Janice Cosio at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Sumugod ng 5,000 pamilya sa pabahay ng gobyerno sa Pandi, Bulacan. Nakalaan na ito sa informal settlers mula sa Metro Manila. Pero hindi na nakapagtiis at nakapaghintay pa ang mga miyembro ng grupong kadamay. At pinagpilitang okupahan ang mga pabahay na ito. Narito ang aking report. Pasado alas 3 ng madaling araw noong nakaraang Marso 8 nang mabulaga ang mga residente ng Pandi Residences 3 sa Barangay Mapulanlupa, Pandi, Bulacan sa pagdagsa ng daan-daang miyembro ng kadamay at persahan nilang inokupahan ang mga bakanting units sa nabanggit na resettlement area. Sa video na nakuha ng Radyo Inquirer, makikita na nagmamarcha ng sabay-sabay ang mga kadamay members, bitbit ang ilang personal na gamit at mga panglinis. Ang kanilang misyon, pasukin at angkinin ang mga bakanting bahay sa loob ng komunidad. Wala na nagawa nag-iisang gwardiya sa main entrance, gayon din ang 3 naka-duty na pulis sa presinto na nasa loob lamang ng pamayanan. Noong March 8 nga, between 3 to 4 a.m., dumagsa nga po dito itong mga settlers na pinangungunahan nga po nitong kadamay. Ang initial estimate natin sa kanila ay umabot ng 4,000. May mga bitbit sila na mga walis, timba, bigas at nag-convert sila dito sa Barangay Mapulanlupa sa Pandi Residence 1, kung saan pagkaraan ng ilang oras naghati-hati sila at pumunta sa iba't ibang mga site nga. Ito na yung 6 na site na for the last 7 days ay na-occupy nila. Sa isa pang video na eksklusibo ding nakuha ng Radyo Inquirer, mapapanood naman ang mga miyembro ng kadamay na lumusob sa Padre Pio Resettlement Area sa Barangay Kakarong, Matanda. Dito makikita ang pag-aabot ng mga kadamay leaders ng kadamay ID sa mga lumusob nating kababayan. Ayon naman kay Daisy Torrevillas, presidente ng Homeowners Association ng Residences 3, talagang takot na takot sila sa paglusob ng daan-daang kadamay members. Anya, mas tumindi ang kanilang mga pangamba nang malaman na inukupahan na ng mga bagong salta ang mga inaakala ng mga ito na bakanteng housing units. Ang nangharang doon, ilan lang ba kami? Kukunti lang kami. So hindi outnumbered ko talaga kayo? Oo. Sila ang nagkaroon kasi bumalya pa nga ako doon sa may bako eh. Kasi nung time na nagkaroon ba ng tulakan? Tulakan talaga. Pinurse talaga kami. Kasi sabi kong ganun, huwag muna kayong pumasok. Kasi alam niyo ang mga residente, natitins na yung mga residente. Lalo na yung mga matanda. Eh sumugod sila, sabi nga, so good, pasok, ganun. Di ano pa bang gagawin mo? Kung haharang kami, mas marami sila kaysa amin. Di pinabayaan namin pumasok. Kaya't nang nalaman nila na may mga nag-aali sa mga kadamay members, agad na sila nagbantay sa main gate at hinarangan na nila ito ng backhoe. Ang lahat ng walang ID na kanilang asosasyon ay hindi na nila pinapasok at muling namuo ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo umaga ng Biyernes, Marso 10. Kasi yung mga nakatalaga natin na kapulisan, wala naman tayong specific instruction para i-disperse sila. So hinayaan lang natin na at least tayo i-observe lang yung
doktrina ng maximum tolerance. Bilang kami nangangasiwa sa Pandiristry, siyempre, kailangan mo rin na alagaan mo rin sila kasi maraming mga bata, maraming mga matatanda na naninirahan dito. Kaya nanghingi ako ng homeowners ID para malaman namin kung ang kadamay ang papasok o homeowners. Dumating si National Anti-Poverty Commission Chairperson Lisa Masa at ito ang namagitan sa dalawang grupo para payagan na muling makapasok sa komunidad ang mga kadamay members. Ang NAPC, ang isa nga doon sa napakahalaga na kasama sa agenda na dapat tutugon doon sa mga mahihirap ay itong pabahay. Isa ito doon sa 10 basic needs ng mga mahihirap. Kasunod dito ay nakipagdialogo ang mga kadamay leaders kay Masa. Bakit po nyo naisipan na i-occupy itong mga bahay dito? Sige, ilabas ko yung Kasi aking. ito po, ipapaalam ko po ito kay Pangulong Duterte, Opo. yung inyo pong sitwasyon at yung inyo rin mga mungkahi, yung mga kahilingan ninyo. Pinagkakaisahan po namin na mag-occupy na lang kami na diretsahan dahil ginagawa na po namin yung maayos na proseso sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na sa NHA, noong September 5, pinangakuan po kami, aayusin din daw nila lahat. Nang hapon ding iyon, matinding tensyon din ang naramdaman sa Padre Pio dahil gigil ng pasukin ng mga kadamay members ang natitirang inaakala nilang bakanting units. Tumindi pa ang tensyon nang binarikadahan na rin ng mga lehitimong residente ang bahagi ng Padre Pio na kanilang inookupahan. Pagkagat ng dilim, inalarma ng mga kadamay leaders ang mga nag-aabang nilang miyembro dahil may paparating daw ng mga pulis sakay ng 2 truck. Nagakot sila ng mga kawayan, mga bakal at mga miyembro na ginamit nila para makapagpalagay ng barikada sa main entrance ng Padre Pio. Lumipas ang magdamag, wala kahit anino ng isang pulis ang nabataan sa Padre Pio. Noong Huwebes ng hapon, inabutan naman namin si Carlito Badjon, Secretary General ng Kadamay na naghihintay sa hilera ng mga inokupa nila units sa Residences 3. Ayon kay Badjon, may usapan sila ng mga kinatawan ng National Housing Authority na magsasagawa ng dialogo. Habang hinihintay naman namin ni Ginoong Badjon ang mga taga-NHA na pagkwentuhan namin kung paano nabuo ang kanilang planong paglusob sa 6 na resettlement areas sa Pandi. Ito nga po ay nabuo simula pa noong Agosto. Wala pang plano ng occupy. Adi mayroong kaming natukoy na 6 na mga pabahay na ginagawa ang gobyerno. Kami ay nanghihingi. Hindi kami tinutugunan o hindi kami pinapansin hanggang sa nabuo na lang ito na wala tayong ibang patutunguhan at hindi tayo papansinin kung hindi tayo magkakaisa. Planuhin natin kailan tayo mag-occupy at doon natin ipanawagan, doon nyo na lang ayusin ang aming pagiging legal doon sa mga pabahay na malaon na nakatiwangwang naming inukupa. Inamin din niya na inaasahan na rin nila na magkakasakitan o lilikha ng matinding tensyon at takot ang kanilang gagawing paglusob. Naikusindiran naman yon at alam naman namin na mayroon diyang mga iba pang naninirahan pero ang layunin naman namin ay hindi sila guluhin. Totoo sa pagpasok lang at magugulat sila sa biglang bulto ng papasok pero ang alam naman namin ang papasukin namin ay yung mga bakante at walang natirahan. Hindi natuloy ang dialogo sa pagitan ng kadamay leaders at taga-NHA. Kapwa sila nagmatigas, nagkasundo man sila na mag-usap, hindi naman sila nagkasundo sa lugar kung saan isasagawa ang pag-uusap. Kahit 200 metro lang ang kanilang pagitan. Iyon na ang ikalawang pagkakataon na hindi natuloy ang dialogo. Ganito yan, alam kong mga tuso kayo. Matagal tayong nag-uusap. Alam naman natin na para pagtiyak lang na meron pa kaming masisilungan mamayang gabi. Kung tumakbo kami roon, ano ang katiyakan na makakabalik pa kami sa lugar naming inukupa? Kahapon naman, bago magtanghali, nasa lubong ng Radyo Inquirer ang humigit kumulang 400 miyembro ng kadamay na nagtatangkang pasukin ang Bukawi Hills AFP-PNP housing sa Barangay Batya sa Bukawi. Anong sinasabi sa inyo? Bakit po kayo sumama?
O bakit po kayo napagawi dito? Sir, gusto po namin magkakabahay dahil po kami ipagod na po kami sa upa ng bahay. Almost 30 years na po. Gusto po namin magkaroon ng bahay. Yun lang po lamang. Saan po kayo galing, ma'am? Saan po kayo galing? Balagtas, Bulacan po. Balagtas, Bulacan. Yes po. Ano po, napangakuan po ba kayo? Ano po? Ng pabahay? Opo. Ngunit nabigo sila dahil hinarang sila ng ilang pulis at mga residente na napaghandaan ang kanilang pagdating. 2 oras na nabalot ng matinding tensyon ng lugar. Madami ang bilang ng mga taga-kadamay. Ang mga residente naman ay handang depensahan ang kanilang mga bahay. Tandaan nyo yan. Kung kayo sa lugar namin, bahay namin to, bakit nyo kukunin? Hindi namin kinukuha po yung may-ari. Wala kami pakialam. Lahat may-arian. Walang may-ari pa yan, kuya. Kung may-ari yan, nakatira na sila dyan. Pero wala pa. Marami pa nakatiwan pang naman. Yung isip mo baluktot. Kahit kailan. Baluktot kayo. Anong patanda kaya? Subukan nyo. Kaya ang residente rin kalaban nyo. Kahit piso, walang binayad sa amin. Kada perma ng application, kinukuhanan nyo ng 50, 400, 200. Sabi niyo, kuya, ipalabas nyo sa amin kung sino nagsabi na. Manloloko kayo kahit kailan. O sige, subukan nyo. Subukan nyo. Nang magdesisyon ng mga taga-kadamay na wala silang mapapala, umalis na sila. Ngunit kasabay pala nito ay sumalakay muli sa Pandi ang may 500 nilang kasamahan at inokupahan naman ang mga bakanting units sa Pandi Residences 2. Buwis buhay para sa bahay. Tama man o mali ang kanilang ginawa, para sa kanila, sila ay may karapatan na magkaroon ng sariling tahanan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako, si John Escosio. Ilan sa informal settlers na ito, hindi naman talagang miyembro ng kadamay. Ngunit pinangakuan umano sila ng grupo na bibigyan sila ng matitirhan kapag sumanib ang mga ito sa kadamay. Sino-sino nga ba ang mga pamilyang ito? May report si Ricky Brosas. Isa lamang ito sa mga aktibidad na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa programang pabahay ng gobyerno sa ilalim ng National Housing Authority o NHA kamakailan. Ang mga benepisyaryo ng pabahay program ay napagkalooban ng mga sertipiko na magpapatunay na sila'y dumaan sa tamang proseso bago magkabahay. Pero iba ang kwento ng mga miyembro ng Urban Poor Group na kalipunang damayang mahihirap o kadamay na lumusob at basta na lamang umukupa sa mga housing units ng NHA sa Pandi, Bulacan. Katwiran nila, may karapatan silang tumira sa naturang mga housing units bilang taxpayer. Bilang mga maralitang tigalunsod, karapatan ng bawat mamamayan na makapagtamasa ng isang maayos na tirahan, ito rin naman ay sinang-ayunan mula pa noong 1946 na Convention on Adequate Housing. Ito yung aming pinangahawakan. Alam namin, itong mga nakatiwangwang na pabahay ay galing sa buwis ng mamamayan. Kung kami sinasabihan sa iba't ibang kumakalat na balita na hindi nagbabayad ng buwis, inililinaw namin. Kaya kami nag-ukupa rito, kami rin ay mga taxpayer. Direct taxpayer kami, dapat pinakikinabangan ng mga mamamayan ang proyekto na hindi pinamamahagi ng gobyerno natin sa kasalukuyan. Inamin ni Badyon na wala silang pinanghahawakan ng mga dokumento na makapagsasabi na para sa kanila ang mga inikupan nilang resettlement sites. Napilitan umano silang lipatan ang mga ito dahil hindi naman tumutugon ang gobyerno sa kanilang hiling na mapagkaaluban ng pabahay. Mayroong kaming mga proposal sa kanila mula pa noong mga nakarang taon, mula Agosto kay Vice President Leni Robredo, sa NHA, sa HUDCC, sa NAPSI, PCUP, at mismo sa Pangulo ng Pilipinas ay nagpaabot kami ng aming mungkahi nung mga nakarang taon na kami ay bigyan ng pabahay doon sa mga nakatiwangwang at damo at alikabok lamang ang nakatira. Batay sa datos mula sa NHA, mahigit 100,000 ng 584,000
informal settlers sa Metro Manila ang nakatira sa danger zones. Gayunman, aabot pa lamang sa 60,000 units kasama na ang sa Pandi, Bulacan ang naipatatayo pa lamang ng ahensya. Samantala, inalam ko ang sitwasyon ng mga miyembro ng kadamay na umukupa sa housing units. Hindi maikakaila na karamihan sa kanila ay hikahos sa buhay at tila desperado ng magkabahay. Si Mary Grace de la Merced, miyembro ng grupo, ay isinama pa ang kanyang supling sa mainit, maalikabok at walang ilaw at tubig na unit na ito dito sa Barangay Padre Pio. Kwento niya, kaya nilang tiisin ang lahat, magkabahay lamang. Ako naman po, katulad po ng pamilya ko, hanggat nakikita ko rin naman po na kaya ko ng pagtiisan basta po may kasiguraduhan na mapapasa amin to. Kaya ko po magtiis para sa mga anak ko rin. Hindi lang naman po para sa sarili ko. Saka yung buong kadamay naman po, nandyan po sila sumusuporta. Katulad po ng leader namin. Yung leader nga po namin, kung tutuusin, may bahay na po siya. Pero pinaglalaban niya pa rin po kami. Siyempre, sa kanya rin po kami kumukuha ng lakas ng loob. Ayon kay Mary Grace, ni pagkukunan ng kakainin ng kanyang pamilya ay hirap silang mag-asawa. Lalo't pamamasada lamang ng tricycle na mister ang kanilang ikinabubuhay. Nadatnan ko pa nga na ultimo maiinom na tubig para sa kanyang 3 taong gulang na anak ay walang maibigay si Mary Grace. Napakahirap po sa amin na talaga na kung saan kami kukuha ng kakain namin, ng tubig, ng kuryente. Napakahirap po sa amin. Pero nagtitiis po kami para po kung sakasakali maging amin po yung bahay, na kung sakasakali mapunta sa amin, kung ibigay po sa amin ng NHA o ng matugunan po yung pangangailangan namin. Kasi madali naman po magtiis eh. Ipinakita naman sa akin ni Mary Grace ang gate pass umano na ipinamahagi ng kanilang mga leader para magkaroon sila ng unit sa pabahay. Ito po dati yung ID namin. Yung una po sumali kami. Tapos sabi po, hindi ba po nila, ito na nga po yung binigay sa amin. Priority ID daw po to, na kung sakaling may pumunta dito, ito lang daw po yung ipakita namin. Giit naman ni Rowena Gonzalez, isa sa mga leader ng kadamay, titiisin nila kahit mahirap ang sitwasyon sa Pandi. Ang mahalaga ay mapa sa kanila ang inaangking pabahay. Mas pipiliin na po namin yung mga ganitong pabahay o mga housing unit kasi karamihan sa mga miyembro po namin, nakapanalig namin, ay talagang yung iba po sa gilid ng ilog nakatira, mismo dito sa Bulacan, ang iba dyan, kariton na kung matulog at kalsada na kung matulog ang iba. Samantala, inamin naman ng ilang sumama sa Occupy Pandi na hinimok lamang sila na sumali o maging miyembro ng kadamay at sumama sa bawat rally na idadaos ng grupo kapalit ng pagkakaroon ng bahay sa resettlement area. Ayon kay Ate Nilda Di Maulaw na nagmula pa sa Caloocan City at dumayo lamang sa lugar dahil sa kagustuhan niya na magkaroon ng sariling masisilungan kaya minarapat niyang lumipat sa resettlement area. Ito'y kahit pa walang katiyakan na mapapasa kanila ang bahay. Nung nakaraang taon pa kasi ito, mga sinabi na may pabahay dito na ipimigay si Presidente. Noong November yata, 2016. So ang sinabi po sa inyo para kayo mabigyan ng pabahay, mag-membro muna kayo ng kadamay. Opo. Ang mga katulad ni na Mary Grace, Rowena at Nanay Nilda ay sumasalamin lamang sa katotohanan na hanggang ngayon ay malaking hamon pa rin sa gobyerno na tuparin ang pangakong pabahay sa mga maralita. Gayunman, ang pagkakaroon ng bahay ay hindi basta na lamang ipinagkakaloob. May mga prosesong kaakibat para ito'y makamit. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay. Isinusulong nito ang mga daing ng iba't ibang sektor para sa trabaho, kabuhayan, karapatan, serbisyong panlipunan at panirahan. Ayon sa grupo, sila ang nagsisilbing tagapagtanggol ng mga maralita sa bansa. Kilalanin natin ang kadamay sa report ni Alvin Barcelona. Ayon sa National Housing Authority, mayroon tinatayang 508,000 informal settler family sa Metro Manila at 1.5 milyon naman sa buong Pilipinas ang nangangailangan ng sariling bahay na matitirhan.
Noong nakarang Administrasyong Aquino, naglabas ito ng 50 bilyong pisong pondo para sa pagpapagawa ng mga housing units, partikular para sa mga residente sa mga tinatawag na danger zones. Kabilang dyan ang mga nakatira sa mga estero na madalas binabaha tuwing may malakas na pagulan. Noong Marso 8, ang mga pabahay na ito sa Pandi, Bulacan ay sapilitang inokupahan ng mga miyembro ng Kadamay, isang pagkilos na ngayon ay binansagang Occupy Bulacan. Ang Kadamay ay isang grupo ng mga maralitang tagalunsod na nabuo noong 1999 para ipaglaban ang karapatan ng mga mahihirap at mga walang trabaho. Halos 5,000 bahay kasama ng mga housing units para sa mga pulis at mga sundalo ang inokupahan ng mga Kadamay. Walang dokumento, walang papeles, ngunit armado ng tapang at lakas ng loob, tinirhan nila ang anilay mga nakatiwangwang na mga bahay para pakinabangan ang buwis na ginastos dito ng bayan. Ang alam namin batas ay karapatan, ang nasa sulat sa batas, karapatan ng bawat mamamayan na magkaroon ng isang maayos na tirahan. Wala po sa batas na nakasulat na ang mga bakante at ang mga babahay ng gobyerno ay hayaan nakatiwangwang at matubuan ng damo. Wala rin nakasulat sa batas na ang mga maralita pag umukupa doon sa mga nakatiwangwang na pabahay para magkaroon ng bahay ay dadahasin. Kaya kami ay mananatili sa lugar kung saan kami nag-okupa. Ayon sa Kadamay, sa Bulacan pa lang, may 15 hanggang 20,000 housing units ang nakatiwangwang at tinutubuan lamang ng damo. Pero ayon sa National Housing Authority, hindi tama at hindi naaayon sa batas ang ginawa ng Kadamay dahil hindi dumaan sa proseso at walang pinangahawakan dokumento ang mga miyembro nito. Sinabi ni Elsa Trinidad ng NHA, taliwas sa pinalalabas ang mga bahay para sa mga uniform personnel na sinasabi ng Kadamay na matagal nang nakatiwangwang ay 2 taon pa lamang nakumpleto at na-turn over sa AFP at PNP. Ang iba naman ay nakalaan para sa mahigit na 104,000 informal settler family sa Metro Manila na i-relocate mula sa mga tinatawag na mga danger zones. Ito namang isa pang programa na nakakasaklaw dun sa inokupahan nila. Ito yung naka-earmark for ISFs on danger areas in Metro Manila. Naririnig mo noon yung previous administration, there's a 50 billion allocation to relocate 60,000 ISFs from waterways. Bakit? Ito yung madalas binabaha. Sa Pandi, I always say that yung manaka-earmark din doon ay katulad din ng mga plight nitong mga Kadamay. They cry out for housing. There's no debate on their legitimate concern. Ano, sir? The only limitation of government, and NHA in particular, is those units have been budgeted and developed for a certain market. These are the danger areas. There are oversight committees who would ensure that the money budgeted were allocated to those intended for. Now you have a lot of justification to do pag naiba yung market mo. Diba? So you will have to justify, you will have to, it goes through a long process. Kung gustuan niya ng mga miyembro ng Kadamay na magkabahay, kailangan itong dumaan sa mahabang proseso tulad ng iba pang maralita na nagtiyagang pumila sa kailang tanggapan at naghintay para mabigyan ng sariling tahanan. So kaya nga itong mga inilipat, yung mga dinatnan ng mga Kadamay na nandun na, permanently resettled there, 2010 pa sila na census. At na-relocate sila 1 year ago. 2 years, 1 year ago. So ito yung pinagdaanan nila na sinasabi din nila na naproseso din sila. We have those earmarked to be relocated on one side. We have Kadamay members na, let's say, hindi pa sila ang naka-earmark doon, all crying for housing. But there is another group similarly situated. Ito yung pimipila sa NHA na individual walk-in. Alam nyo, sir, kung ilan? 49,000. Yung grupo na dalawang ito, inaantay nila how we will handle or how we will react. Kasi they are 49,000 na nag-aantay kung kailan sila maa-address.
Ayon kay Trinidad, base sa Republic Act 7279, para mag-qualify sa mga nasabing pabahay, kailangan isa itong bona fide na residente ng lugar na bubuwagin ng pamahalaan at nakatira na doon nang maging epektibo ang Lina Law noong March 28, 1992. Nasa loob ng poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority, hindi nagmamay-ari ng lote o bahay at hindi kasama sa listahan nila ng mga professional squatters. Git naman ng kadamay, dumaan sila sa proseso nang kausapin nila si Pangulong Rodrigo Duterte, ang NHA at ang HUD-C. Nagkaroon ng covenant signing sa hanay ng mga ng kadamay at ng National Housing Authority at ng Housing and Urban Development Coordinating Council, Anak Pawis Party List. Nagkaroon po ng permahan September 5 na ipamamahagi ng ahensya ng pabahay, partikular ng NHA at ng HUD-C, ang mga bakante at nakatiwangwang na pabahay sa buong Pilipinas at ititigil ang anumang tipong demolisyon sa buong Pilipinas. Desididong magsilbi ang NHA ng Notice of Eviction sa mga miyembro ng kadamay ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero matigas ang kadamay na hindi sila aalis hanggat hindi legal na kinikilala ang kanilang pag-angkin sa mga nasabing pabahay. Kami ay nananawagan sa pamahalaan na hindi notice of eviction ang dapat ilabas, kung hindi notice para kilalanin ang mga nag-occupy para maging lehitimo na magkaroon ng sariling bahay ang mga maralitang Pilipino. Tiniyak na ng NHA na walang magaganap na puwersahan oras na ipatupad nila ang kanilang legal action at ipagpapatuloy hanggang sa huli ang pakikipag-usap sa mga miyembro ng kadamay. Hindi may tatanggi na maraming maralita sa bansa at malinaw na mas marami na nangangailangan ng pabahay kaysa sa mga available ngayon na housing units ng gobyerno. Ang malungkot, sa kabila ng laganap na problema sa kawalan ng tahanan, bakit umaabot lamang sa 1.14% ng pambansang budget ang kayang ibigay ng pamahalaan para sa mga housing projects para sa pinakamahihirap na mamamayan ng bansa? Bayang nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako si Alvin Barcelona. May mga maswerteng pamilya na napagkaluban na ng pabahay sa Pandi, Bulacan. Ang tirahan na tinatamasa nila ay bunga ng kanilang pagsusumikap na napasa kamay ito alinsunod sa proseso ng gobyerno. Paano nga ba ang buhay noon? At ano ang kalagayan ng buhay nila ngayon? Nagbabalik si Ricky Brosas. Birth certificate, marriage contract, barangay clearance at family picture, ilan lamang sa mga rekisito na hinihingi ng National Housing Authority sa sinumang gustong mag-apply ng pabahay program ng gobyerno. Mabusisi ang mga dokumento na hinihingi bago i-award sa aplikante ang bahay na gustong lipatan. Batay sa Presidential Decree 757 na may petsang July 31, 1975, naatasan ng NHA na ipatupad ang comprehensive and integrated housing programs para sa mga maralita na kwalipikadong pagkaluban ng pabahay program ng pamahalaan. Dito sa Pandi Residences 3 sa Barangay Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan, nakilala ko sina Annalyn Agarin, Zenaida Cruz at Lola Ana Conching. Lahat sila ay pawang mga lehitimong nagmamay-ari ng housing units. Ayon kay Annalyn, kasama ang family picture sa requirements dahil 30 taon nilang babayaran ang unit ng 200 pesos kada buwan. Di ba po 30 years siyang hulugan? Baka hindi mo naabutan. Yung mga nasa picture, sila yung susunod na maghuhulog. Okay. So, maobligano. Magkano ang monthly? Ang monthly sa 1 year is 200. Ang monthly namin 200. Tapos pataas po siya ng pataas. 4 years. 4 years. Din tataas siya, madadagdagan. Madadagdagan. Ang pinakamataas daw is 1.5. Pero sa kasalukuyan ay hindi pa sila sinisingil ng NHA hanggat hindi pa natatapos ang konstruksyon ng buong infrastructure ng subdivision. Magkano po yung monthly dues na binabayaran? Wala pa. Wala pa? Bakit po? Kasi nga, hindi pa naman, nung kami hindi pa yaring-yari.
Yun ang sabi nila. Okay. Iyayari muna lahat bago. Kasi wala pang ilaw, wala pang tubig. Lipat na kami. Samantala, nagkaroon naman ng agam-agam ang mga lehitimong residente sa lugar sa pagpasok ng mga miyembro ng kadamay. Bago magkabahay, ay kailangan kasi munang dumaan sa butas ng karayom ang mga ito, tulad ng ginawa nilang mga na-awardan na ng housing program. Hindi ho pwede nilang pasukin ng basta-basta yan. Oo. Kasi yan ay hindi pa na turnover ng developer sa NH yan. Kaya pananagutan pa ng developer yan. Sino ho ba daw ang developer niyan? Si Laki. Laki ang developer nito. Yung banda roon. Yung pinasukan nila, wala pang bintana. Wala pang kubeta, wala pang yung pintuan. Madamo pa yun. Ayon kay Lola Ana at Aling Zinaida, hindi sila makapapayag na tumagal sa kanilang lugar ang mga miyembro ng kadamay dahil tulad nila, kailangan umano itong paghirapan bago mapasa kanila. Ay hindi ho, kasi kami naghirap din ho kami ng ang tagal bago maproseso yung mga papel na yan. Dumadaan ka sa butas ng karayom. Eh sila basta-basta lang darating dyan. Ay mami, hindi mo alam kung saan galing yun. Mga magnanakaw, mga matay tao. Ay kung bigla lang di ba, mahirap na. Hindi natin maialis yung mga nag-iisip-isip ng kung ano-ano, di ba? Pero ako, siyempre, hindi man ako mapag-isip na. Pero siyempre, nakikita ko, ano nga kaya ang kahihinatnan. Kasi nabalitaan ko noon na sabi na is bigyan. Siyempre, di ba, hindi, talaga nakaka-tension, di ba? Pero mo sa gabi, lakaran. Di ba, siyempre nakaka-tension, bagamat wala namang sa amin, wala namang ginagawa sa amin. Ayon muli kay Nanay Kunching, nang dahil sa isyu ng Occupy Pandi ay napipilitan ang ilang mga nagmamay-ari ng unit na nagtatrabaho sa iba't ibang lugar na umuwi na araw-araw para masiguro na hindi papasukin ang kanilang bahay. Kaya mga tao dito, natitensyon sila ngayon. Kaya ambis na yung ibang nasa Maynila, umuwi na araw-araw. Para may tao yung bahay nila. Dati yung iniiwanan lang nila. Oo. Ang uwi nila, gabi lang. Ngayon, nandun na sila. May talagang kamag-anak silang pinatitira. Sabi ni Nanay Kunching, kahit papano ay gumaganda na ang kanilang sitwasyon dahil may tubig na at kuryente sa lugar. Maayos naman kasi nung una, hirap kami sa tubig dito. Ang tubig dito nung una ay rasyon. Ang isang timba, 3 piso. Yung drum, 30 pesos. Ay, minsan nagkukonsume kami ng 2 drum, maglalaba, pampaligo. Ay, minsan, 3 araw walang rasyon. Kaya kami dumaan talaga sa Ang Pandi Residences 3 ay isa lamang sa 400 housing units. Kasama ito sa mga kinubkob ng mga miyembro ng kadamay noong 8 ng Marso. Samantala, nagbanta naman si Pangulong Rodrigo Duterte na bubuwagin ang piket ng kadamay kung hindi nila lilisanin ang lugar. Dito sa Pilipinas ay pribilehiyo at hindi karapatan ang pagkakaroon ng bahay. Napatutunayan ito ngayon sa sitwasyon sa Pandi, Bulacan. Kasama sa pagkamit ng programang pabahay ay ang pagsunod sa mga alituntunin ng gobyerno mula sa mga rekisito hanggang sa pagbabayad ng kaukulang bayarin kada buwan. Higit sa lahat, hindi kailanman maaring gawing katwiran ang pagiging mahirap para manghimasok sa ari-arian ng iba. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brozas. Maging sa Montalban, Rizal, tinangka ng grupong kadamay na okupahin ang mga housing units na laan para sa mga pulis at sundalo. Hindi sila nagtagumpay. Si Ricky Brozas sa report.
Matapos silbihan ng eviction notice sa mga miyembro ng kadamay na umukupa sa pabahay projects sa Pandi, Bulacan, ay lumusob naman ang ilang mga miyembro nila sa PNP AFP housing projects sa Barangay San Rafael, Montalban, Rizal. Ayon kay Superintendent Hector Grihal, Chief of Police ng Montalban PNP, pasado alas 3 madaling araw ng Miyerkules nang dumating at nagbarikada ang mga miyembro ng kadamay sa La Solidaridad housing projects. Gayunman, nabigo ang grupo na okupahan ang lugar matapos rumisponde ang Montalban Police kasama ang augmentation force mula sa Pililla, Rizal at Region 4A. Noong dumating ho sila, wala naman ho silang intention daw na mag-occupy po ng mga bahay dito. Actually, ano lang po daw sila ng problema po nila at hihintayin po nila kung ano po daw yung may bigay na tulong sa kanila kasi yung bahay daw po dito is bakante, gusto po daw nilang okupahin. Ayon naman sa OIC ng NHA Montalban na si Elizabeth Matipo, na iintindihan nila ang sitwasyon ng mga informal settlers tulad ng kadamay pero ipinaintindi din umano nila sa liderato ng grupo ang mga units na sinasabi nilang nakatiwangwang ay may nagmamay-ari ng mga pulis at sundalo. Nauunawaan namin yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa pabahay pero hindi naman nararapat na yung mga housing unit na naka-award na sa mga sundalo at mga pulis na yan ay binabawasan na sila through salary deduction dyan sa mga bahay na yan. At yung iba na nag-retire ay binayaran na ng buo ang bahay nila. Iginiit ni Matipo, hindi ang paglusob at mga marahas na pagkilos ang solusyon sa hinaing ng mga miyembro ng kadamay. May tamang paraan kasi anya at venue para ito'y pag-uusapan. Sabi ko yung advokasya mo, hindi natin mapag-uusapan dito yan. Kailangan i-elevate yan sa mas mataas na like sa General Manager ng NHA at maparating sa ating Pangulo kung ano yung pangangailangan. Siyempre meron tayong mga priority na kinakailangan tugunan pero hindi naman isinasantabi yung pangangailangan ng informal settlers. Ipinaluwanag din niya ang proseso ng pagpili ng NHA sa kung sino ang dapat mapagkalooban ng programang pabahay ng pamahalaan at kung ano ang mga rekisito para dito. Sa mga ISF natin na galing sa mga waterways at esteros, doon pa lang sa lugar na pinanggalingan nila ay nagkakaroon tayo ng census. Inaalam natin kung sino yung mga nakatirang pamilya doon, ilang pamilya yan, ilan yung maapektuhan, tapos kung saan yung mga sites na pwede nilang pagpilian para doon sila mailipat. Ibinunyag din sa Radio Inquirer ni Matipo na ilan sa mga miyembro ng kadamay at mga lider nito ay dati nang nabigyan ng benepisyong pabahay pero paulit-ulit umano na sumasama sa mga rally at mga pagkilos para muling makakuha ng housing unit sa mga resettlement areas. Sinasabi ko rin nga kay Carlito Badjon na kailangan bantayan mo rin yung hanay mo dahil meron ding sumasama sa'yo na umaabuso at gusto lang makadoble ng benepisyong pabahay. Meron dyan ng mga awardees na ng NHA na nagbenta, sumasama sa inyo, tagapagsalita pa ninyo, pero sa totoo lang, binenta niya na yung bahay niya, gusto pa niya ngayon magkaroon ng panibagong bahay. Gayunman, sinabi ng opisyal na hinihingi pa rin nila ang oras sa General Manager ng NHA para maidulog ang hinaing ng mga miyembro ng kadamay at sa mga tunay na nangangailangan ng proyektong pabahay. We will ask for a schedule or an appointment with the GM of NHA para makapag-usap kung ano yung mga sentimiento nila at ano yung aksyon na pwedeng gawin ng NHA para makatugon sa mga pangangailangan nila. Sa panig naman ng developer ng subdivision, sinabi ni Alice Miranda, isa sa mga opisyal ng Baki Corporation, sa pamamagitan ng kanilang pakikipagnegosasyon sa mga lider ng kadamay ay humupa ang tensyon kung saan kusa na lamang nag-disperse ang grupo. Nagkaroon po ng negosasyon kami, NHA, developer, yung mga kapulisan natin, doon sa organizer, si Carlito. So ngayon, ibinigay nila kung ano yung gusto nila at ilista lahat yung mga pangalan. Total naman si Presidente, ang adikain niya is magbigay ng pabahay sa lahat ng walang bahay. Samantala, nagdulot naman ng takot at galit sa mga residente ng La Solidaridad Housing ang paglusob ng kadamay. Ayon sa kanila, sa tinagal-tagal ng kanilang pananatili sa lugar ay ngayon lamang sila nakaranas ng ganoong sitwasyon. Natakot kami, nagulat kami dahil
Nandito na ho yung mga tao na yun eh. Ngayon, nakita po ni Sarah Queza na may mga pumasok na mga tao. Pinabalik niya dahil nagulat kami dahil sa dami nga ng tao. Siyempre po, takot kami na mahaluan kami dito. Lahat ng unit dito, kahit hindi aming pinagbabantayan namin. Basta lang hindi sila makapasok. Ayon sa kinatawan ng NHA, hindi maaring basta na lamang okupahan ng mga miyembro ng kadamay itong mga bakanteng unit dito sa AFP-PNP housing dahil ito ay bayad na at hinuhulugan na sa pamamagitan ng salary deduction ng mga miyembro ng PNP at AFP. Dahil sa serye ng mga pagkilos at pagkubkob ng mga miyembro ng kadamay sa mga nakatiwangwang na housing units sa Pandi, Bulacan, Bukawi, Bulacan at Montalban, Rizal, ay unti-unti nang napaghahalata ang kanilang agenda. Sa pantahan ng ilang eksperto, higit sa tunay na hangarin ng grupo na mapagkalooban ng programang pabahay ng gobyerno ay may mga nasa likod nila na nag-uudyok para guluhin ang gobyerno at ipamukha sa kasalukuyang administrasyon na nananatiling nakapako ang pangakong pabahay para sa mga maralita. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Mismong National Housing Authority ang kinuyog ng kadamay. Sa pilitan, pinipilit ang kanilang mga hinaing. Si Isa Umali sa report. Daang-daang miyembro ng grupong kadamay ang lumusob sa punong tanggapan ng National Housing Authority o NHA sa Quezon City noong araw ng Biyernes, March 24. Kanya-kanyang bitbit ng placards, pero iisa ang nais maiparating sa pamahalaan, kabuhayan at marangal na tahanan. Mainit ang emosyon ng mga rallyista, kasing init ng panahon noong araw na iyon. Serbisyo sa tao! Hinihintay ng mga taga-kadamay si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nais umano nilang maiparating ang kanilang sentimiento, ang kanilang galit, hanggang sa mabalot ng tensyon ang protesta. Niyog-yog ng mga rallyista ang gate ng NHA. Sumusubok na makapasok sa loob at upang makaharap ang sinumang opisyal ng tanggapan. Hindi pa nakontento ang mga taga-kadamay. Ilan sa mga miyembro ng grupo, pininturahan ang pader ng NHA. Ang iba naman, pinunteriya ang signage ng ahensya. Ngunit ni isang opisyal ng NHA hindi nagpakita o nagparamdam. At kahit ang hinihintay nila na si Presidente Duterte, no show sa rally. Araw ng Biyernes nang dumagsa dito ang mga miyembro ng grupong kadamay. Sila'y nagngangalit. Ang kanilang kinakalampag sa pamahalaan, issue pa rin ng pabahay. Mula sa dating National Housing Authority na signage na makikita nyo sa aking background, ngayon ang nakalagay, Evictional Housing Authority na. Hindi pa natapos ang araw na iyon sa protesta sa NHA. Mahigit 20 jeepney, puno ng mga miyembro ng kadamay na nagtungo sa Mendiola upang doon ipagpatuloy ang kanilang protesta. Ayon kay Carlito Badion, Secretary General ng kadamay, itutuloy nila ang kanilang ipinaglalaban. Sumisipat na anya ang kadamay ng iba pang housing projects ng pamahalaan na uubrang okupahin, partikular sa National Capital Region, Central Luzon at Southern Tagalog. Ang protesta ng kadamay, wala pang katiyakan kung kailan matutuldukan. Magpapatuloy daw ang kanilang mga rally at ang pag-okupa sa mga proyektong pabahay ng pamahalaan. Anla pa, hanggat hindi napapakinggan ng gobyerno ang kanilang boses,
Mapaos man ay hindi sila titigil. At walang kapagurang ipaglalaban ang pinakaaasam na tahanan. Bayang nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Nananatili pa ring suliranin sa bansa ang kahirapan. Kahirapan o ang kabiguang matugunan ang pangunahing pangangailangang kabilang na ang tirahan. May kasabihan ngang kasalanan na ng tao kung nananatili siyang mahirap. Ang iba naman ay tinuturo ang gobyerno ang may kasalanan kung bakit marami pa rin ang naghihirap. Ngunit hindi ba oras na para itigil ang sisihan at magtulungan na lamang na makamit ang kinakailangan ng sambayanan? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ito ang Radyo Inquirer 990. Ako si John Escosio.